At bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng ilang updates mula sa Bureau of Internal Revenue. Comjun, good afternoon. Nagsampa po kayo ng kasong kriminal sa Court of Tax Appeals na may kaugnayan sa dalawang large-scale illicit cigarette operations. May detalye po ba na pwede tayong i-share? Yes, nung July 1, 2025, nagsampa po ng kasong kriminal sa Court of Tax Appeals kaugnay ng dalawang malakihang operasyon ng illegal na sigarilyo. Ito yung nakuha natin doon sa Valenzuela City at isa doon sa San Rafael, Bulacan. Ang mga kasong ito ay resulta ng simultaneous anti-illicit cigarette operation noong November 6, 2024 kung saan personal po tayong nanguna kasama po ang PNP CIDG. Sa isang warehouse doon sa Valenzuela City, na-discover po natin ng 600 master cases ng untaxed cigarettes at habang doon sa manufacturing plant o sa warehouse sa San Rafael, Bulacan ay nakuha natin ang 7,844 master cases at manufacturing paraphernalia. Mahalaga po na malaman na ang mga kasong ito ay umabot na sa CTA matapos paboran ng DOJ ang ating reklamong kriminal. Comjun, nasa magkano po ang tax liability ng dalawang kinasuhan na ito? Ang kabuang tax liability po ay umaabot sa 796 million pesos. Sa Valenzuela operation, ang liability ay humigit kumulang nasa mga 200 million at doon sa San Rafael naman ay mas malaki po ang assessment po dyan, nasa 596 million. Ang mga kasong ito ay hindi lamang simpleng paglabag sa tax code, kundi malinaw na intensyon na umiwas sa pagbabayad ng buwis sa napakalaking halaga. Commissioner, doon po sa isang kaso na nag-operate sa San Rafael, Bulacan, may natuklasan din po palang human trafficking activities. Ano po ba yung ibang detalye ukol dito? Well, yan nga, tama, sa nabanggit na operasyon doon sa San Rafael, Bulacan, ay nakita po natin na may 155 Filipino workers ang biktima ng human trafficking. Pinilit silang magtrabaho dito sa isang illegal na pabrika ng sigarilyo sa marumi at napakadelikadong kondisyon. Kaya hindi lamang po ito kaso ng tax evasion, ito ay malinaw na pag-abuso sa karapatang pantao. Ang CIDG ay nagasampa rin ng hiwalay na kaso ng human trafficking laban dito sa mga nasangkot. At hindi po natin palalagpasin yung ganitong klaseng operasyon. Comjun, samantala, may paglilinaw ang BIR kaugnay sa documentary requirements sa pag-avail ng VAT zero rating sa local purchases ng registered business enterprises. Ano po ba to? Pwede po bang pakipaliwanag lang na konti? Yes, pinapagaan kasi natin yung mga proseso, pero napag-alaman natin na hindi tinatanggap ng ilang suppliers ng mga export-oriented enterprises at yung registered business enterprises ang VAT zero rating certification na ini-issue ng Export Marketing Bureau or EMB ng Department of Trade and Industry para sa mga dito sa mga export-oriented enterprises o ng mga investment promotion agencies para naman doon sa mga RBEs. Alinsunod sa sections 3 and 4 na at yung ng revenue regulations na in-issue natin na RR number 10-2025. Ang mga local suppliers of goods and services ng mga qualified export-oriented enterprises at yung registered business enterprises ay hindi na kinakailangang mag-apply para sa approval ng VAT zero rating at hindi na rin kailangang humingi ng confirmation or validation mula sa BIR para maging qualified sa VAT zero rating. Samantala, tungkol naman dyan sa VAT exemption on importation, ang nabanggit na certification ng DTI-EMB para sa mga export-oriented enterprises ay magsisilbing proof of entitlement sa exemption na ito. Para naman dun sa mga RBEs, ang Certificate of Authority to Import na in-issue ng kanilang mga IPAs ang dapat ipresenta sa Bureau of Customs at dahil dito pinaalahanan ang lahat ng suppliers ng mga export-oriented enterprises at yung ating registered business enterprises na kilalanin at igalang ang mga VAT zero rating certification ng DTI-EMB o ng mga IPA. Alinsunod dito sa Republic Act number 12066 or yung Create More Act na ipinatutupad naman ng Revenue Regulations number 10-2025. Comjun, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mga pasok na transaksyon dito sa 0% VAT rate?
Ang mga transaction na pasok dito sa 0% VAT ay nakasaad dito sa sections 106, 108 at ng tax code na isa rin nating bigyan diin na ang sales of goods at services sa ilalim nitong sections 106, 8, subsection 2, A2 at 106, A2, A5 at 108B subsection 1 ng tax code ay muling naging 0% VAT simula noong effectivity ng Create More Act. Ang mga nakasaad dito na pinapakita sa screen yung mga naturang sections at ipinapakita ito sa screen habang tayo nagpapatuloy. Diyan makikita yung mga definitions at kung ano-ano ba talaga itong mga transactions na ito. Comjun, may memorandum circular po kayo na ipinalabas. Pwede niyo po bang sabihin, ano na lang po yung requirements para mag-avail ng 0% VAT rate? Naglabas tayo ng RMC number 66-2025 na nililinaw na ang pagsumite ng sworn declaration mula dito sa Registered Business Enterprise Buyer ay hindi na required upang ma-avail ang 0% na VAT rate, ang VAT Zero Rating Certificate na in-issue ng Kaukulang Investment Promotion Agency or IPA ang magsisilbing pangunahing documentary basis para sa nasabing benepisyo. Although ngayon ang BIR ay maaaring magsagawa ng post-audit verification para naman matiyak natin na ang biniling produkto o serbisyo ay directly attributable sa registered project or activity ng qualified RBE. Commissioner, sa iba pang usapin, mayroon namang babala na in-issue ang inyong ahensya kaugnay ng mga peking dokumento na may kaugnayan sa tax clearance o tax payments. Ano po ba yung mga ito? Opo, kasi meron tayong mga nahuli, kaya naglabas po tayo ng public advisory noong June 23 tungkol dito sa mga peking tax clearance certificates at notice of assignments na pinalabas na pirmado po natin. Kasama na rin dito ang mga claims ng tax credits, clearance sa tax liabilities, pagbaba ng penalties at pag-transfer ng payment ng taxes. Nais po nating ipabatid sa publiko na ang BIR po ay hindi nagre-request ng fund transfers or direct payments papunta sa mga personal or corporate accounts dahil lahat po ng bayarin sa taxes ay dapat through authorized agent banks, official electronic payment gateways tulad ng Land Bank, Link Biz Portal, DBP Pay Tax Online, Union Bank Online, Tax Payment, Maya, MyEG sa BIR Online Tax Payment at iba pa. Ang kumpletong listahan nito para malaman po natin ay makikita sa ating BIR website. Wala din pong ini-issue ang BIR na notice of assignments tungkol sa tax credits at tax liabilities. Ang mga tax clearance certificates naman tulad ng tax clearance for bidding purposes at ibang official documents ay ini-issue lang pagkatapos dumaan sa tamang proseso at sistema ng BIR. Marami po tayong nakita dyan na nahuli. Kung saan naman po maaaring dumulog o mag-report yung ating mga kababayan kapag may na-encounter na mga kahina-hinalang dokumento? Maaari po nga dumulog sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar or sa email address ko po, commissioner@bir.gov.ph or maaari rin sa ating official Facebook page. Kaugnay naman po sa implementasyon ng Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA na naging epektibo na simula noong July 1, ano po ba, Commissioner, ang ibig sabihin nito na may kaugnayan sa mga buwis? Ang Republic Act number 12214 or yung Capital Markets Efficiency Promotion Act or CMEPA ay isang batas na naglalayong pasiglahin yung ating capital market ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga incentives at reforms sa pagbubuwis patungkol sa capital markets. Naging effective ito again July 1, 2025 at batay dito, may mga sumusunod na mahalagang pagbabago sa buwis. Una na dyan yung pagpapatupad ng iisang buwis or uniform tax sa passive income gaya ng interest, dividends at iba pang investment income para mas gawing simple, patas at predictable ang pagbubuwis para sa lahat ng investors. Pangalawa dyan yung pagbabawas ng buwis sa stock transactions mula sa dating rate na 0.6%. Ito ay ibinaba sa 0.1% ng gross selling price ng shares na binenta sa pamamagitan ng stock exchange. Again, layunin nito na pasiglahin ang kalakalan sa merkado at gawing mas cost-efficient ang pag-invest sa stocks. At pangatlo, yung exemption mula sa capital gains tax para naman sa ilang qualified securities na dating pinapatawan sa pagbebenta ng shares sa over-the-counter transactions. Pang-apat, yung pag-alis ng documentary stamp tax sa ilang transaksyon na pinansyal
kabilang na ang secondary trading ng shares sa stock exchange. At panglima, yung karagdagang 50% income tax deduction sa kontribusyon sa personal equity and retirement account o pera bilang incentive sa mga Pilipino naghahanda para sa kanilang pagre-retiro. Sa kabuuan, yung SIMEPA ay isang hakbang tungo sa mas competitive, inclusive at investor-friendly na capital market habang pinapasimple at pinapagaan ang mga obligasyon sa buwis para sa mga kalahok dito. Kung follow-up lang siguro po, no, ano ang abiso ng BIR tungkol sa implementasyon ng SIMEPA? Well, bilang tugon dun sa pag-implementasyon ng Capital Markets Efficiency Promotion Act, tayo po ay nakapaghanda na ng mga draft na revenue regulations na magsisilbing patnubay sa mga pagpapatupad ng probisyon ng nasabing batas. Sa kasalukuyan, ang mga revenue regulations ay nandyan na draft at sumasailalim sa pagsusuri at dadaan to sa pag-aproba ng Secretary of Finance. Pero yan ang nakalagay sa batas. So ngayon, ongoing at for approval na. Mahalaga nga bigyan din natin na kahit wala pang final na revenue regulations, effective na itong SIMEPA dahil ito ay nag-effective ng July 1 batay sa itinadhan ng batas. Ibig sabihin yung mga pangunahing provision nito ay dapat sundin at dapat ipatupad na simula dun sa nasabing petsa. At bilang bahagi rin ng implementasyon, naglabas na rin ng BIR ng isang tax advisory kaugnay ng Section 8 ng RA 12214 na nag-aamenda sa Section 149 ng Tax Code. At ayon dito sa nasabing advisory natin, simula July 1, ang isa dito yung pick-up vehicles ay hindi nakabilang sa mga exempted sa excise tax. Kaya naman alinsunod yan dun sa bagong provision ng batas. Bukod dito, yung mga draft revenue regulations at iba pang abiso ay maaaring makita rin sa official BIR website, www.bir.gov.ph para sa kaalaman at gabay ng publiko at stakeholders habang hinihintay yung final na versions ng mga regulations. Comjun, ano naman po ang mga hakbang ng BIR para matulungan ang mga may kinalaman dito at masiguro ang maayos at yung seamless na pagpapatupad nitong SIMEPA? Upang masiguro natin at maayos ang epektibo yung pagpapatupad ng SIMEPA, ang BIR nagsagawa ng mga sumusunod na hakbang. Una dyan, yung paglalabas ng malinaw na panuntunan at patnubay sa pamamagitan ng revenue regulations at revenue memorandum circulars. Again, makikita natin yan sa BIR website. Pangalawa, yung pagsasagawa ng information campaigns at consultative meetings kasama ang mga stakeholders mula sa industriya ng securities at investments. Pangatlo, naglatag din tayo ng mga help desks o focal persons upang tumugon sa mga katanungan tungkol sa bagong batas na ito. At pang-apat, yung pakikipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission at iba pang ahensya para sa interagency coordination. At panglima, meron tayong pinalakas na online systems para sa reporting at compliance para mas maging seamless at less burdensome ang mga proseso. Maraming salamat po, Comjun, sa mga ibinahagi ninyo sa aming updates mula sa BIR.